Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nakakagulat na balita mga kababayan, tatlong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ay gugulong na. Yan ang konfirmadong sinabi ng Office of the Secretary General ng Kamara de Representante ni Tambaloslos. O ayon sa balita mga kababayan dito sa Abante News, hindi na daw nila aantayin pa ang pang-apat na complaint na impeachment dito kay BP Sara Duterte. oh, ituloy nyo na yan, di ba? Para magkaalaman na kung sino talaga ang masya-shutdown. Kasi hindi naman namin kayo mapipigilan, kayo naman yung gobyerno, tingnan natin kung anong reaksyon ng sambayan ng Pilipino ukol dyan sa inyong planong destabilisasyon kay BP Sara Duterte, na kung saan taliwas kasi hindi ba nila alam kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon? Lantaran na ngayong korupsyon, ang dami na nga nagagalit, pati mga retiradong pulis, military, talagang nakikitaan na kayo ng butas, itong gobyerno ngayon ni BBM. Pero bakit tila ba'y binabaliktad nila at panay pa rin sila talaga na gustong ma-impeach si BP Sara Duterte? Ganyan talaga ang mga buhaya. Kasi ang mga buhaya, ganid yan sa kapangyarihan, pera-pera lang, ang nakikita nila, yung hearsay na kamalian ni BP Sara Duterte kapag lulustay daw ng pera, anomalya, pero nasuplak naman kayo ng COA mismo na walang panggagamitang paglulustay at anomalya. Pero bakit dito ngayon na kung saan, lantara na po ang mga kapalpakan, wala na ngang magandang nagawa sa bansa natin, hindi na nasa ayos itong problema ng bayan, at yung budget sa 2025 annual na kung saan dapat trabahuin nila, wala pa ng project, nagkakagulo na. Eto po, basahin natin mga bayan na ituloy nyo lang yan. Kasi para malaman ng taong bayan, magkaalaman na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at sino yung corrupt. Eto na po, basahin natin dito sa Abante News. 3 impeach case kontra BP Sara, gugulong na. Ayon sa balita ng Abante News mga kababayan, hindi na hihintayin ng Office of the Secretary General ng Kamara de Representante ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte dahil sa isusumitin na ngayong linggo ang 3 reklamo sa Office of the Speaker. Alam naman natin yan si Tambaloslos. Ganid sa kapangyarihan, busog na yung pera na kinakaon nila, andyan na sa kanilang mga lalamunan. Sinabi ni Secretary General Reginald Velasco na binigyan nila ng sapat na panahon ang mga maghahain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, pero hanggang nitong Lunes ay wala pang isinampa. Tiyan nga. Paano magsasampa? Wala namang kabuluhan kasi yung mga pinagagawa ninyo na kung saan, wala namang gobyerno si BP Sara Duterte. Bakit siya pa din ang pinupuntirya ninyo? Nowhere else ito namang gobyernong Bongbong Marcos. Lantaran ng kapalpakan. Daming problema. Kawat dito, kawat doon. Puro pamimiking ayuda na kung saan doon sila nakakakuha ng malaking pera. Nakikiusap itong magpa-file sana ng 4th complaint na huwag kung muna i-transmit. Ito po yung sinabi ni Velasco. But I think we have given them enough time. So we have to act on this week. Itong week na to, yung deadline na talaga. Nananakot pa ito mga, alam mo itong mga buayang politiko na to, no? Akala nyo siguro matitinag yung mga Duterte, lalong-lalo na yung mga supporters ng mga Duterte o mga diehard, grabe, no? Diin pa niya, itinanggi naman ni Velasco na patay na ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it, can sign ang complaint in my presence, and then diretso na yun sa Senado. Hindi nadadaan sa Committee on Justice ani ni Velasco. Matatandaan mga kabayan noong Disyembre naong nakaraang taon, 3 magkakaibang complaint ang nahihain ng laban kay Duterte na walang
ng may 8 articles of impeachment. Ito ay nag-ugat sa di umano maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Teka nga mga kabayan, maputo lang natin. Puro kayo confidential kasi ni Sara Duterte. Samantalang ang liliit lang nga ng budget niya. Tingnan nyo kaya kung paano ginamit yung confidential fund ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala namang ginawa. Tingnan kaya natin kung hindi ba pareha yung paggamit nila. Kung yung estilo o yung sistema nila ng confidential funds, tingnan natin kung paano nila yan ginastos yung pera nila. Ang laki-laki ng kanilang confidential funds dyan sa Office of the President. Patuloy natin mga kabayan Maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President at ang pondo ng Department of Education noong siya ay kalihim nito. Nauna nang sinabi ni Velasco na hindi ito ipinadala ang mga impeachment complaint sa Office of the Speaker matapos magpahiwatig ang ilang kongresista na sila ay maghahain ng hiwalay ng reklamo. Batay sa House Rules, ipapadala ng Office of the Secretary General ang mga reklamo sa Office of the Speaker. Ang Speaker Office naman ang magpapadala nito sa House Committee on Rules na siyang magre-refer nito sa Committee on Justice. Kapag naipadala na ang reklamo sa Justice Committee, magsisimula na ang 1-year ban sa pagproseso ng impeachment complaint laban kay Duterte. Di ba mga bayan? Tingnan nyo mga bayan ang gusto lang talaga nilang gawin, ito yung halimbawa ng isang destabilization plot. Na kung saan hearsay, talagang pinakatotohanan na yan ng COA na walang anomalya, walang panglulustay at kompleto itong paggastos ni BP Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Pero bakit? Magtataka ka, binabaliktad lang nila ang mga pangyayari mga kabayan. Talamak na nga ngayon ang problema. Lantaran na yung droga. Ang daming perang nawaldas kasi puro ayuda. Pero proyekto ng bayan, nasaan na yung Build Better More mo? Wala tayong nakikitang magandang proyekto. Walang magandang ginawa na programa. Ang programa lang nila ngayon is yung mga ayuda. Ginawa nyong pulpul ang taong bayan. Akala nyo, saludo na sila sa iyo. Siyempre, pera ng bayan yan nagbabayad ng mga taxes. Talagang tatanggapin yan. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, sinong Pilipino ang hindi tatanggap pag ikaw ay nabigyan ng ayuda? Gayon pa man, mga kababayan, subukan na nila at idiretso na nila yan. Kasi, para malaman na at sino ba talaga ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Andyan na yung mga polis, mga retired, mga PNP, mga military. Nagsasalita na at unti-unti na po nilang naiintindihan at naliliwanagan na sila dito, sa pandarambong ng gobyernong ito sa pera ng bayan. Dito nyo makikita ng bayan na tayo po ay magmasid. Huwag tayong bibitaw yung kasong ito na isasampa nila kay BP Sara Duterte ay pwede nating humugot tayo ng lakas dyan at kapit-bisig tayo mga bayan para protektahan ang ating Vice President of the Republic of the Philippines na si Ma'am Inday Sara Duterte laban dito sa mga naninira sa kanya. Kasi sa totoo lang gobyerno siya. Siya yung pinakamataas na leader sa bansa natin kasi leader naman lahat yan. Pangalawa lang itong si BP Sara Duterte. Siya yung may hawak ng kapangyarihan ngayon. Pero bakit hinahayaan niya magkakaganito? Nagaanap yata kung sino yung masya-shutdown at mananockout at talagang mabubura sa pamumulitika dito sa bansang Pilipinas. Kagaya na lang dito sa video ito mga kubayan love trip tayo. Baka maigo ka sa sidekick ni Ma'am BP Sara Duterte. Nako, kirig-kirig ka. Ito na po yung video. Pastilan. Ako'y masunod, diri nato ipakita kung kinsay gahi, paghulat, tanawa. Nagsalig ka, nagka-charge ka, paabutan yung inumo na ko, be. Likay ay paglikay, puwara, pusa ka lagi.